Magandang araw sa mga viewers natin dyan. Welcome sa OneCast. Ako si Jay. Ako si Clarence. Ako si Melissa. And ako si Kay. Ngayong araw ay napaka-special ng topic natin ngayon. Typical na mabot ito na isang oras, ngunit gusto pa natin mag-explore kaya humanap kami ng apat na topic natin pag-uusapan natin. Ang episode na ito ay wiki lang sapagkat ang ating mga kasama ay tayo na po umuwi sa kanilang mga bahay. So, wag na tayong magpatumpik-tupik pa at simulan na natin ang ating OneCast! Pag-uusapan natin ang pagsikat ng vlogging dito sa Pilipinas at ano nga ba yung epekto nito. Simple lang ang usapan ngunit kapupulutan ng aral. Pero, bago natin simulan ng lahat, ano bang vlogging? Bakit ang laki ng impluwensya nito sa mga Pilipino? Tsaka, at ba't ang dami mga vloggers ngayon? Oo, alam. Bakit kaya? Bakit nga ba? Mga partner, alam niyo ba na isa ang Pilipinas sa aktibong sentro ng social media? Hindi lang dito sa Southeast Asia, pati kundi sa buong mundo. Legit ba yan, partner? Oh. O naman, ayon sa annual report ng Meltwater at We Are Social, nangunguna tayo sa mundo pagdating sa video content na siyang ginagamit ngayon ng karamihan. Totoo yan! Base dito sa nahanap ko galing sa IT News, na napakalaking bahagi ng internet users dito sa Pilipinas ang nanonood ng vlogs kada linggo yung maaabot ng 60.4% ng kabuang internet users na edad 16 hanggang 64. Oo, ano? Talaga mataas ang interest natin mga Pilipino sa vlogging. Napakalaking impluwensya ng mga vloggers at influencers sa atin, partner. Marami na tayong natutunan at mapapanood na makaka-relate sa ating mga araw-araw na buhay. Kagaya na lang ng mga motivational speakers na bibigay sila ng inspiration at motivation sa kanilang mga viewers. Sino nga ba yun? Si Rendon ba yun? Nako pre, nako partner, huwag natin pag-usapan yan at baka pati pamilya natin iwan. Focus lang sa loob lang. Omsim. Pero by the way, balik na tayo sa topic. Bukod pa rito, marami ring informative content tulad ng tutorials at reviews ang ginagawa ng mga vloggers na nakatulong sa kanilang audience na matuto ng bagong kaalaman at skills. Importante rin syempre yung papel ng mga vloggers sa pag-promote ng ating kultura at turismo. Tama ka dyan. Based sa nahanap kong source sa survey ng Department of Tourism, 80% ng mga turista ay umaasa sa mga vlogs bilang kanilang pangunahing source ng impormasyon sa pagpaplano ng kanilang biyahe dito sa Pilipinas. Ay, sarap tuloy mag-travel ngayon. Oo nga yan, malibasa kasi Palawan pala napupuntahan ko eh. Talaga? Nakapunta ka sa Palawan? Ano, El Nido? Coron? Pawn shop. Hey! Puro talaga kayo kalokohan. Omsim! Dito niya lang kami maasahan eh. Pero gaya ng iba pang mga bagay-bagay sa mundo, meron pa din itong negatibong epekto sa mga nanonood. Tama ka dyan, partner. Maaaring magdulot ng kaguluhan at confusion ang misinformed na content ng ilang vloggers. Kaya importante ang pagbibigay ng tamang impormasyon. Kadalasan kong na-encounter na ang misinformation, yung mga nag-endorse ng health products. Alam mo ba, partner, ayon sa Philippine Institute for Development Studies, 40% ng mga Pilipino ay naniniwala sa mga vlogger na nagbibigay ng health-related information pero mali-mali naman yung informasyon nila. Kaya, mag-iingat tayong lahat, lalo na sa mga viewers natin dyan! Huwag basta-basta maniniwala. Maaari, i-research muna. Para sa karagdagang impormasyon, kung di kaya ay lumapit sa mga profesional upang mas masuri na mabuti. Tama yan, partner. Para na din ito sa kaingat ng ating kalusugan at pangangatawan. Ang isa pa yung mga vloggers na nagpapakita ng sobrang pagiging materialistic na maaaring maka-epekto ng values at priorities ng mga viewers. Hindi rin natin maaaring i-ignore ang impluwensya ng vloggers sa behavior ng kanilang audience. Kaya importante na tamang pag-ugali at pagpapakita ng tamang halimbawa. Kuwan, lalo-lalo sa mga bataan. Kaya ang mga parents dyan hanggat maaari, iiwas nyo ang mga anak nyo sa mga ganitong uri ng content. Importante ang tamang pag-uugali at pagpapakita ng maayos na halimbawa. Kaya sa mga vloggers natin dyan, kung maaari, gumamit tayo ng mga content na nakakapulutan ng mga na pag-aaral sa ating mga manonood. Tama. Paluguin natin ang mga
ganung uri ng content upang magdulot ito ng mga mas maraming oportunidad at kahit Juan, paano magbigay ng mabuting influensya sa mga manonood? Oo nga, pero bago tayo magpatuloy, kilalanin muna natin ang ating mga tagapakinig. Sino nga ba ang hilig manood ng food trip vlog? Karamihan sa mga nanonood ng food trip vlogs ay mapabata man or matanda at kahit anong edad ay nanonood sa social media ng ganitong content. Mahilig sila sa pagkain, pagluluto at pagtuklas sa mga bagong kainan. Lahat ay gusto makahanap ng bagong food spots at matuto ng mga bagong putahe na kaya nilang gayahin. Yan. Tama yan, partner. Bigay nga kayo ng mga sample food vloggers na alam nyo na sikat yung super. Sige, ako muna. Based sa aking napanood ng mga food vlogs, mas bet ko sila. Sila It's a Small World, sila Joel at Michelle ang host at nagpo-focus sila sa street food at hidden gems sa kainan sa Pilipinas. Oo, same. Maganda ang content nila. Momsi! Sa akin naman, ang kilala ko lang ay si Run Got Away pagdating sa food vlogs na yan. Mga magagandang gumawa ng content ang mga binibigay nyo. Para sa akin, tatlo yung mga kilala ko pagdating sa food vlogs. Sila Ninong Raida, Chewy Show, at Ka Food Trip. Sila nga lang ang lagi kong pinapanood dahil sa mga content na pinapakita nila mga pagkain sa social media na sobrang matatakam ka talaga at gusto mong puntahan talaga kaagad. Si Ninong Ray talaga, nakakatawa talaga. Dami humors nila na maraming makaka-relate. Yun. Sila yung pa. Kay Chewy Show naman, maganda sa kanya, hindi lang sa Pilipinas ang naipapakita niya, kundi sa iba't ibang bansa. At nakakatuwa pa dito, hindi lang siya ang nagbibigay opinion, kundi may kasama siyang iba't ibang tao na magsasabi na masarap at talagang mag-enjoy ka talaga. At last, is benta-benta yung catchphrase na ito na kung saan nga may masarap ay dapat pinupuntahan. Sika Food Trip yun. Pwede nga. Check ko nga. Wait lang. Check ko lang. Okay. Siya pala yun. Oo nga. Ano ba Karis yung sinasabi nito? Kung saan nga may masarap, ay dapat pinupuntahan. Inulit pa. O siya, tama na ang mga food vloggers na alam nyo. Pumunta naman tayo sa main topic na pag-usapan natin. Ngayon na yung kung paano nabago ng mga sikat na food vloggers sa Pilipinas ang pananaw ng mga madla na hikayatin gumawa ng mga isang content. Pero bago tayo mag-start ang ating talakayan, pasalamatan muna natin ang ating sponsor natin ngayon. Kundi dahil sa kanila, hindi natin magagawa ang content na to ngayon. Ito ang Nescafe Original. Babangon tayo, susulong tayo. Para kanino ka mabangon? At ang isa pa ay Skyflakes Cracker. Skyflakes, ang pambansang biskwit. Walang pasobra dahil hindi ka special. At ang isa pang kasabihan, ang Skyflakes ay presyong pangmasa kahit walang lasa. Maraming salamat! So, ikaw partner, anong masasabi mo sa pag-uusapan natin? Para sa akin, marami na nga laganap ng mga food vlogger sa Pilipinas. At merong maganda at pangit na naidudulot ito Yes, sa atin. tama. Una sa lahat, malaki maitulong ng mga food vloggers sa pagpapakilala ng iba't ibang klaseng pagkain at lokal sa negosyo. Sa kanilang mga videos, maraming small businesses ang nabibigyan ng exposure na hindi nila makukuha kung hindi dahil sa mga vlogs na ito. Pero paano mo malalaman na nakakatulong ang mga food vloggers sa isang food business? Wait. Pag ako sagutin yan, hayaan niyo muna ako magpaliwanag. Patapusin mo muna siya, partner. Ay, sorry. Sige. Tuloy, medyo maganda lang ang itong pinag-usapan natin at marami akong tanong. Yan. Okay. Ganda yan. So, halimbawa, marami tayong nakikita mga karinderi at street food vendors na sumisikat na na-feature sila dahil sa isang popular food vlogger. Ito ay isang napakagandang paraan upang matulungan ng mga may maliliit na negosyo. Bale, ang sinasabi mo ay ang mga food vloggers ay may malalaking bagay sa mga maliliit na food vendors upang sila ay mapansin at Exactly! Nadali mo, batang-bata. Si Anyo. Ito ay nagbibigay na inspirasyon ng mga food vloggers sa kanilang manonood. Maraming tao natututo ng iba't ibang recipe, cooking techniques dahil sa kanilang mga videos. Hindi lang ito nakakaengganyo sa pagkain, kundi pati na rin sa pagluluto.
At saka marami ring Pilipino ang natututong magkaroon ng interest sa pagluluto. Isa rin itong magandang bonding activity para sa pamilya at mga kaibigan. Pero meron din masama o negatibong isang dahilan ng mga food vloggers. Kagaya na lang na hindi maiwasan sa may mga food vloggers na nagiging sanhi ng istorbo sa mga kainan. Minsan sa kagustuhan nilang makakuha ng perfect shot o angle, nagkakagulo na sila sa ibang customers. Oo, kahit ako may irita eh, wag ganun. Pero for the sake of your business nga naman, mas mainam na magkaroon ng ganyang opportunity para mas dumami ang mga customer kaysa bumagsak ang negosyo. Tama naman. Kasi minsan kasi ang mga food vloggers ay makukulit at hindi mapigil sa pagtanong pero part ng vlog yan. Sinabi mo pa. Pangalawa, may mga pagkakataon na hindi patas o hindi makaturungan ng reviews ng ilang food vloggers. Maaaring nasira nila ang reputasyon ng isang negosyo dahil sa bias o hindi makatotohanan ng review. Minsan, kahit hindi ganun kasarap, sinasabi pa rin nila na masarap para sa kapakanan din ng isang food at para sa views din ng mga vloggers. Oo, sample na lang yung Kapares Mami TV, sumikat dahil sa vloggers, pero nung pumunta yung kaibigan ko doon, ang sabi hindi na naman daw masarap, as expected na sinabi ng vloggers na kumain doon. Anong sabi ng kaibigan mo doon? Anong experience niya? Yun lang, nabibiktima siya ng vloggers na maling impormasyon. Alam nyo, epekto ng ganitong klaseng content ay malaki sa may-ari ng negosyo. Hindi biro masiraan ng pangalan, lalo na kung ito hindi totoo. Kaya naman, mahalaga ang pagiging responsable at honest ng mga food vloggers para sa kanilang mga sinasabi. Oo, tama. Vloggers at food vendors nadadamay din kung nagbibigay sila ng maling review na pagkain na napapakita nila sa mga tao. So mga partners, ano naman masasabi niyo sa viral na paresan na lahat ng media, food vloggers at marami pang iba, yung isa ay Diwata Pares Overload. Ay, oo nga, sikat na sikat yun, di ba? Ano ba meron doon? Yun ang may paresan na talagang dinumog ng tao dahil sa kanyang affordable price at ang reviews ng mga food vloggers ay sulit daw at napakasarap. Kaya lahat ng tao ay pumunta doon para makatikim at maka-experience. Kaya pala. Pero alam nyo ba na yung paresan na yun ay talagang dinudumog at naging usap-usapan sa social media? Pero ano bang masasabi nyo kay Diwata Pares? Kayo ba? Ano ba? Kay Diwata, sa ugali. Guess no? Ngayon, Kasi diba, siya, kasi busy siya. Hindi naman lagi maano yung mga tao. Matawag dito. Anong tawag na term na yan? Mapiplease. Oo, yung parang ganun. Maka-accommodate, no? Oo, ako din. Maka-accommodate. Pero, di ba, ang dami-daming kumakalat sa social media na, yung ganito, madumi daw, yung lugar daw niya, kung saan-saan lang, wala daw parang proper placement, di ba? Kaya nga, di ba, nahanap siguro naman sa internet or nakita niya sa social media na ilang beses siyang nagpalipat-lipat ng Hindi daw pwesto. yung pwesto. Oo, yun. So, anong masasabi niyo doon sa kay Diwata niyo? Ikaw. Para sa akin, hindi ko pa naman siya mismo na-experience, pero naririnig ko nga yung mga balita patungkol doon na may mga tao nga na nagreklamo dahil sa mga customer service din nila, kasama rin yun. Oo, sinasabi na bastos na yung customer service nila, yung mga tauhan doon. Tapos, nakikita ko rin sa mga social media, usually talaga na may mga food vloggers na madaming lumalapit kay Diwata para sila, yung magpa-interview, ganon. Tapos, in the end, merong mga food vloggers na sinisiraan si Diwata. Tapos, meron na mga ibang food vloggers na support kay Diwata. Napanood niyo natin ba sa TikTok ko siya napanood yung binigyan daw ni Rosmar ng 1 million ba? 5 million Sasakyan. si Diwata tsaka sa sasakyan, di ba? Oo. Isipin mo yun, may kinikita ka na tapos bibigyan ka pa. Anong gano'ng ka-unfair? Tsaka ano ba ginagawa? Ginagatasan mo ba nila si Oh, Diwata parang pa? dumidikit lang sila Oo, parang. Siyempre, Sumikat. dati, si Rosmar dati, sikat na sikat ngayon, di ba? Parang nawawala na. Hindi Nawawala. na tinig yung pangalan niya, tapos dumidikit siya kay Diwata kasi sikat. Yan. Mahanap sila ng bagay na parang malalapitan Oo. para mas maging viral ulit yung kanila. Marami nagsabi naman sa mga taong ganun eh. Pero sa tingin nyo ba, malaki ba epekto ni Diwata sa mga vloggers ngayon? Oo. Kasi, simula I think nung nagsimula na si Diwata Pares, dumami yung food vloggers dito sa Pilipinas. Oo nga. Di ba? Oo nga. Dumami. Parang isipin mo, kahit yung mga hindi naman talaga, biglang nagiging food vloggers, bigla food reviewers, no? Tsaka yung content ni, kung kilala niyo si Joel. Sino si Joey? Si Manny Payton, Okay. yung
Diata Overcook. Si Diata. Diata Over. Meron pa yun, di ba yung mga nanggagaya sa kanya na nagtitinda na din halos lahat na ng paresan. Yung kay Hiwaga, yung di ba si Diwata may fried chicken, meron naman siyang chicken and joy ba yun? Hindi ko matanda hindi. Ito maano yun. Pero yung concept niya, kay Diwata pa din. Tama dyan ginagaya. Ginagaya na lang para mas sabay sila sa trend. Pero, sa tingin nyo, worth it ba puntahan si Diwata? Para sa akin na Laguna, siguro, di ba sa yun, sa may Pasay? Pasay. Para sa akin, parang hindi. Kasi ang layo ko. Tapos, ang dami ko nakikita na sa mga reviews na tawag ito na pumila sila pero pagdating doon, hindi Hindi rin naman, man sila nakakain. hindi, o kaya walang lasa daw yung pagkain. Ganun. Hindi worth it. Yun na nga. Pero alam mo ba, may isa akong kakilala, isa akong kaibigan na pumunta doon. Tipin mo, 3 hours daw siyang pumila doon, bro. Partner. Di ba? Isipin mo 3 hours kang pipila doon, tapos gano'n ang abutan mo, di ba? Kahit parang para sa akin lang, hindi worth it mag-antay ng 3 hours babiyahe ka pa, papunta doon, mamasahe ka pa, kung galing ka dito sa Laguna. Tapos para lang doon sa pares na unli-rice, pwede ka naman magluto sa bahay na nisa pa wala. Gusto lang talaga na matikman. Likit na masarap. Oo, marami rin naman silang pwedeng maging ibang choice para makakain din ng pwedeng mas masarap pa dun sa luto nila doon. Na mas malapit, tapos mas makatipid pa sila. Pero alam mo naman, gaya nga naman ang sinabi ni Otlum, kung kilala niyo man si Otlum. Yan. Yung pares ni Diwata, hindi siya yung typical na pares, pero andun yung term na overload. Which is yun yung nagbibigay ng parang attention sa mga tao. Kaya binabalik-balikan din nila. Ubos, balik, kain. Lalagyan lang ulit. Kasi sa totoo lang kung trabahador tapos gusto mo lang na medyo maraming doon ka lang. Pwede na Worth it na yan. Worth it na yun para sa'yo, di ba? Ang dami ng kanin. Pero believe lang din talaga ako kay Diwata na paano niyang napaboom. Kasi di ba dati na-issue lang siya nung nahuli sa kulungan tapos biglang bumalik siya, nakabangon siya, tapos nag-invest. Galing. Sipin mo yung from zero to hero. Ang galing eh. Siya, mayaman na siya. Napagpatayo siya sa Quezon. May mamakotse na din siya. Tsaka isa pa, di ba nagkakaroon sila ng issue about sa pwesto ni Diwata. Nakahanap na siya ng pwesto. Ang ganda na. Lahat meron na ding Chicken Joy, may chocolate na din eh. Kompleto na yung gamit niya sa pagluluto. Oo, tsaka may place na talaga. Wala naman sabi na madumi daw yung pagluluto. Siguro yun na talaga sinisiraan na para makakuha na lang din yung attention. Siya lang sa personality ni Diwata, sinasabi na ngayon na sumikat nga siya. Parang ang harsh na sa mga tao. Oo. Na nagpapapicture. Oo. Miss niya, Isbay, na nakita ko din kasi sa social media, medyo nagbago nga din talaga si Diwata after nung naging famous siya. Kasi isipin mo yun, napanood ako doon na may nagpapapicture sa kanya, nagpapabati lang naman ng happy birthday. Pero sabi sa inyo, okay lang yung kuya, lilipas din. Isipin, di ba gano'ng ka-harsh yung gano'n? Pero ngayon, since medyo nawawala na ulit sa virality si Diwata, parang ina-accommodate na rin. Ina-accommodate niya na ulit ngayon yung mga customers. Gusto mo natin pag-usapan diploma o diskarte? Sa inyo, diploma o diskarte? Para sa akin, para siyang mahalaga dahil kailangan mo talaga ng diploma at diskarte sa buhay. Kapag nagkaroon ka ng diploma at nakapag-graduate ka na, kailangan mo pa rin ng diskarte para magpatuloy sa hamon ng buhay. Sa akin, ganun din, pero depende kasi yan sa sitwasyon mo. Halimbawa, gusto mong mag-aral ng medicine, di kailangan mo ng diploma, di ba? Para matuloy yung kaya ma-achieve yung goals mo. So, ayun, para sa akin, depende sa sitwasyon mo o gusto mo ma-achieve na goal. Kasi hindi ka naman pwede maging doctor kung wala kang diploma, di ba? Hindi tinatanggap. Ako, para sa akin lang naman. Kung may diskarte ka, gamitin mo. Kung may knowledge ka or may diploma ka, gamitin mo. Lahat ng resources, i-maximize mo kung ano meron ka. Gamitin mo. Yung knowledge mo, i-turn mo into diskarte. Yung diskarte mo, i-turn mo into knowledge. Pagsamahin mo yung dalawa yung pinaka-delikadong kombinasyon na maaari mo magamit sa paghahanap ng trabaho. Eto, second question. Anong masabi niyo sa interview ni Josh Mojica? Ni Franklin? Paano interview? Kung diskarte o diploma, ano masasabi niyo sa ano niya? Okay. Yung ba yung si Franklin Miano, yung nag-interview kay Josh Mojica. Sa akin, para sa akin doon ko napagbabasehan yung difference ng
mga modern, tsaka mga past or old millionaires. Kasi yung mga sagot ng mga bagong milyonaryo ang sinasuggest nila is dumiretso ka na lang sa diskarte mo, wag mo na isipin yung diploma mo. Para sa akin lang is, maganda ang diskarte para sa akin. Kung alam mo kung paano yung diskarte na gagawin. Oo. Kasi kung babase ka lang sa term na, uy, diskarte ko to, ganyan. Paano diskarte ang gagawin mo? Anong uri ng Kung wala diskarte? kang proper plan, gano'n. Parang proper strategy kung Yan, di ba? Tas, kasi di mo pala malalaman na importante pa din ang pagkakaroon ng knowledge. So, kasi yun yung knowledge na yun yung gagamitin mo. Anong knowledge yung meron? Kasi sabihin natin may diskarte ka, anong alam mo sa isang bagay? Oo. Kasi, di ba, halimbawa, sa business, may diskarte ka, alam mo paano may diskarte ka na sinasabi, pero alam mo ba kung paano magtinda? Paano pag gumagana ng sistema ng Kailangan. business? Talaga. Di ba? Dapat may Kailangan. knowledge ka pa din. Di lang pwede na diskarte lang. Dapat meron ka din knowledge din sa isang bagay. Para mas may-utilize mo sila parehas. Para mas maging successful kung gusto mo talaga yung business. Kasi Josh Moiga, hindi siya sangayon sa sistema ng pag-aaral, kaya hindi na siya nag-aral. Kaya inaan niya yung diskarte. Pero sinabi niya nga sa interview, hindi naman siya sa diskarte o diploma. Depende lang daw. O siguro kasi nasa Pilipinas tayo Oo. kasi alam mo naman siya Ano ba yung... ang sweldo? Oo. Siguro sa kanya, sinerte siya. Kaya naging milyonaryo siya. Tawag dito, umano yung kangkong chips niya, lumago. Oo. Nagustuhan ng tao. Kaya yun, naging milyonaryo siya. Pero depende pa rin naman sa tao yung kung paano kung lalago ba yung negosyo mo. Swertihan lang talaga. Ganun. So, siguro yun na nga din kasi yung nagiging dahilan nilang bakit Kaya di siguro bumababa din ng employment dito sa Pilipinas. Dahil nga, di ba, gumagawa na sila ng diskarte. Ibang diskarte naman, hindi lang sa business. Kahit sa pagtatrabaho, o yung ultimong pag-ano ng OFW. Kasi minsan naman sa OFW natatanggap ka kahit Oo. hindi ka college Oo, graduate. kahit Oo. hindi Under- Kasi ako sa totoo lang yung tatay ko, hindi siya college graduate hanggang high school graduate lang siya. So ang ginawa niya, nagpunta na lang siya sa ibang bansa since mababa nga ang sweldo ko dito Sa Pilipinas. Lalo na kapag di ka College graduate. Yun yung diskarte na sinasabi ko. Nasa sayo pa din kung paano mo siya gagamitin at saka saan mo gagamitin. Ganun rin. Yung Jollibee doon, kahit alam ko, hindi ka graduate, pwede ka mag-apply doon. Laki na sahod. Oo. Ito kasi sa atin, kailangan mo pa na. Ay, na ba, 80K ata amount Saka, depende siguro sa position mo doon. yung talagang yung, kasi sa Pilipinas, kasi ang dami kasing requirements lalo pag maghahanap ka ng trabaho. Oo, Doon pa lang, Doon pa lang. Ay naku. mamumulubi ka na dahil sa... Imbis na magkakaroon ka ng pera, mawawalan ka ng Tingnan ko pera. kumpara yung mga papers, kung paano mag-apply. Dito napakadami kung dami kinukuha. Doon, konti lang. Kaya, kaunti lang talaga requirements sa Pilipinas. Dito gagastos ka ng sobrang laki-laki. Pero, ang pag-apply mo is wala pa din kasiguro doon. Oo, matatanggap ka. hindi ka sure kung matatanggap ko hindi. Tapos yung minimum wage dito. Oo. Ang baba yun. Baba. So, yun. Kaya kadalasan yung pansin mo, yung mga bata ngayon is more on, tinatawag natin business minded. Yan. Oo, business Diba? minded. Kasi babase na lang sa business kasi yung business kasi yung madalas na madaling pagbigyan ng tawag dito. Mas madaling hanapan ng knowledge kasi mas since marami ng business owners, mas marami ka nang makuha ng tips and tricks kung paano umulad ang isang business. So, usap-usapan di ba ngayon yung K-12 hanggang ngayon? Kayo ba, ano ba masasabi niyo about doon? Para sa akin, parang hindi siya ganun ka-worth it kasi nasayang yung 2 years natin na imbis na nagtatrabaho na tayo, tapos kumikita para sa pamilya, nasasayang yung 2 taon para sa K-12 na hindi rin naman ganun katugma. Tapos, marami ring fillers na subject na hindi rin naman natin nagagamit. Para sa akin naman kasi, alam mo naman sa Pilipinas, isang Pilipinas na may napakadaming standard pagdating sa trabaho. Kagaya na lang sa mga nag-a-apply. Diba? Minsan di din naman nila nagagamit yung yung senior high school. Ang sabi lang ng gobyerno is after yung makagraduate ng senior high school, pwede na kayo makahanap ng trabaho. Which is hindi naman nangyayari sa ngayon, pero kasi ang hinahanap pa din ng mga kumpanya or ng mga government basta yung mga pinagkatrabahuhan is kailangan pa din is may bachelor's degree ka. So, paano ba't nagmamatter ba talaga yung ating?
So, ayun nga, ito yung about kay Senator, sinabi niya na tawag dito, kuwan na, yung K-12 program ay ineffective dito sa Pilipinas kasi nga, lalo na sa mga business, trabaho dito. Kasi nga, katulad ng sinabi mo, ayun nga. Tapos, kayo ba, sang-ayon ba kayo sa sinabi niya na ibalik sa dating system, pero i-improve yung curriculum natin? Para sa akin, parang medyo unfair na siya sa mga naunang estudyante kasi hindi sila natatanggap noon sa trabaho kasi dahil hindi natuloy yung dahil sa K-12. Tapos ngayon, biglang balik sa sa dati. Parang paano naman yung mga nauna na dumaan pa sa K-12? Ikaw? Parang nakakalito naman yung ganun. Para ibabalik mo ulit doon, may K-12 na eh. Hindi doon na nila i-stay. Siyempre naman. Gaya ang sinabi mo, Melissa, di ba? Partner. Yung kwan, kasi sayang unfair talaga. Di ba sinasabi mo, i-improve. What if ang gawin nila, mas i-improve nila yung system ng K-12. Pati yung lahat, as in, kinder to grade. Yun na lang improve nila yung lalo yung sa mga mga rural or urban. Rural, in short. Is mas nila yung mas pag-focusan nila kasi since lalo kung ang course niya is mga STEM or mga technology, hindi naman nila afford lalo ng mga estudyante yung bumili ng mga para sa mga ganung equipment para mas advance yung learning nila. Kasi lalo ako, pagaya ko, galing ako sa public school. Alam ko sa sarili ko na hindi ganun kaganda yung sistema ng school namin, tsaka kulang-kulang kami sa gamit. Which is, yun nga yung naging downside sa akin ng senior high school. Parang hindi naman sa, wala akong natutunan, pero halos hindi ko din nagamit yung natutunan ko. O di ko lang kung nasa sa akin na yun kasi naging tamad nga lang ako sa mag-aaral. Kasi ako, inabunan ako ng pandemic, nung senior high ako. Nagkaroon ng online learning, di ba? Ayun, dun siguro, para sa akin, kaya medyo ako sa sa K-12. Kaya hindi ka masyadong Kasi nga online learning. Ako ayos lang. Gawa nung, kami yung first batch talaga ng K-12 noon. Di pa naman talaga ma-ready na mag-college. Kaya yun, okay lang na may K-12 at least, dagdag Parang knowledge. preparation para sa mga estudyante. Yun. Kayo, yung sa may nabasa kasi ko about dun sa, according dun sa Pulse Asia survey na 40% daw ng mga Pilipino ay hindi satisfied sa K-12. Kayo, yung mga magulang niyo, ano ba nasabi nila about it? Sa akin naman, yung parents ko naman doon, tungkol sa bagay na yun, para sa kanila nga, yun nga daw, sayang daw yung 2 years. Kasi, pwede naman daw, kakayanin naman daw ng estudyante na mag-proceed na sa college, kaysa magsayang daw ng 2 years na, imbis na yung mga college students na iba ay nakakapagtrabaho na ngayon, ay tumagal pa yung araw nila dahil sa K-12. Wala kasi yung natin system dito. Gusto nila gumaya doon sa system ng ibang bansa. Nahuhuli daw tayo. Tumabay lang sa trend pero hindi pa talaga organized yung sistema natin, which is yun yung naging downside sa atin. Yes, parang hindi pa ready yung bansa natin para sa gang sistema. Tama. Pero sa akin naman, ang sabi sa akin parents, pag tinatanong nila ako na kamusta pag-aaral? Kasi basta pag-aaral, supportive naman ang parents ko. Pero pag tinanong na nila kung may natutunan ba ako sa parents, sa totoo lang hindi ko alam talaga kung paano yung sasagot ko kasi halos hindi ko talaga siya nagamit ng college. Sabi mo, kasi STEM ang inaral ko ng senior high school pero nakapasok ako sa BMMA. Di ba? Engineering. Di ba? Kasi ibig sabihin, parang hindi din nag-work yung system ng K-12 na may mga strands. Since kahit ano mga strand ang kunin mo sa senior high school mo, is pwede ka ba din pumasok kahit anong program ang kunin mo sa kanila? Ayun, tumungo naman tayo sa ating susunod na topic. Para sa inyo, makakabuti ba ang jeepney phase out sa ating bansa? Okay. Sa akin naman, depende kasi yan. Para sa akin naman, ayos lang siya i-improve pero hindi siya yung totally tatanggalin kasi nga may hihirapan yung mga estudyante, lalo na yun, tapos yung mga walang sasakyan na sarili para pumunta sa mga school o kaya sa mga trabaho nila. So para sa akin, ayun, hindi talaga ako totally sang-ayon pero meron sa part ko na sang-ayon kasi mas maganda kung i-improve na lang natin yung jeepney or hindi talaga totally papalitan. Kaya naman. Egypt.
Yun, dagdag nun. Katulad ngayon, may mga Egypt na sa ibang lugar. Iwas pollution, di ba? Parang battery lang naman yun eh. Tapos, aircon sa loob. Yun lang. Saka siguro yung phase out, medyo lalo dito sa Pilipinas, kilala naman kasi talaga natin yung jeep as parang pambansang natin. Kung may Identity. wala man tayong talaga. Ferrari, wala man tayong Lamborghini, pero meron tayong mga jeep, di ba? Yun ang sarili natin, di ba? Yung hindi man branded, pero yun yung lokal na Pilipino na top na. Sa akin lang siguro, kung i-phase out siguro sila. By stages siguro or mas dahan-dahan. Kasi ang hirap lang, nakakaawa yung mga trabahador, mga jeepney drivers na isipin mo yun na lang yung tanging kinabubuhayan nila is mawawala pa, di ba? Tsaka isipin mo papabilhin sila. Di ba may alam nyo ba yung pinapabili ngayon sa mga yung bago, yung mga bagong design? Yung made in China. Yan. In China. Yung made in China, no? Baka mamaya yung made in China, yung makina nun, pag buklat mo, may din na, Your Honor, hindi ko po maalala. Ano ko sa farm? Hindi, joke lang. Mali pala. May comment pa na natago. Balik tayo sa jeep. Ayun lang, kasi since alam mo naman, pag kasi galing China, medyo hindi naman sa pero halos low quality kasi talaga. Tsaka more on yung kanilang designs. Tsaka, ba't pa tayo pamaniniwala sa Chinese, sinasakot na nga tayo. Di ba? Issue rin yan. Impression na inaano nila doon sa jeepney driver na binibigay para tapos ipapalit yung is galing naman China. Oo. What if local na lang? Oo, bakit hindi na lang galing sa atin talaga? Kaya naman gawin. Oo, Ayaw kaya lang naman. gawin. Katulad nung dati, may na-experience ako siya. Parang, jeepney pa rin siya, pero alam mo ba, yung parang siyang similar sa modern jeepney, pero kahit wala siya mga aircon, pero parang okay yung mga, yung mga gamit nung sa jeep, gano'n. Ayun lang, parang sana gano'n na lang din. Ayos lang. Pero, may nabasa ko sa article sa Google na may, sa TikTok ko ata siguro siya napansin, dami na kasi social media yun, saan ako nagbupo kasi, na may redesign na jeep, Pilipino naman gumawa. Di ba yung budget na pinapabili sa mga bagong jeepney drivers is nasa 2 point plus, etc. million. Yung binebenta niya is nasa 800,000. Di ba? Ang laki ng difference. Pero is Filipino made. Filipino made. So, isipin mo yun, kung yun na lang, tas yung design niya, wala siyang pinagkaiba doon sa dating jeep. Medyo yung layout lang, since hindi na, yung mga tao hindi na dahil sa likuran. Parang Pero yung design niya, andun pa din yung design ng original. Yung essence ng kultura ng Pilipinas. hindi mawawala. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan na ipatupad yun, yung Public Utility Vehicle or PUV Modernization Program ng gobyerno. Pero dapat din daw magkaroon ng mas maraming talakayan tungkol sa bagay nito. Naniniwala ba kayo? Oo naman. Kasi bakit posible namang medyo mali ang move ng gobyerno kung bigla-bigla. Oo. Di ba pare-paras naman tayo nakaranas ng transport strike, di ba? Alam mo kung gaano kahirap. Isang araw pa lang ang dami ng problema na trabahador at estudyante. Kasi dati nakatry ako kasi madalas kasi sa Kabuyaw. Sa Kabuyaw Monday, tuwing Monday yun di may class pa ako ng 8. Nakakarating na ako is 10 dahil nga Transport. Sa transport strike ang hassle talaga kasi yun. Kaysa naman magano ako, di ba? Magkano rin, pag tricycle mo yun. Oo. Kapag Simula Kabuyaw. Santa Rosa complex, singil na nasa mga 25 pa tao. Oo, yun. Diba? Hindi ka tulad sa jeep na 11 na Mas malapit yung mga tricycle driver sa Kabuyaw, di ba? Di ba mo pamasahe lang ng estudyante sa jeep, 11 pesos. Pero ang singil nila simula dun sa may bayan, papunta ka ng complex sa may school, ang singin nila is 50 pesos. Di ba? Ang laki ng difference, di ba? Doon pala isipin mo, kung bigla nilang i-implement yung madaming mga problema, lalo yung mga estudyante na Wala naman, lahat ng tao, wala namang sasakyan. hindi naman lahat may private vehicle, di ba? Mahirap. Madali sabihin na i-phase out doon sa may kakayahan. Pero nakakaawa yung mga medyo wala talaga. Walang. Pero kung kayo ba ang papipiliin, sa tingin nyo, mas okay na magkaroon ng jeepney phase out o hindi? Depende kasi talaga niyan eh. Meron siyang advantages and disadvantages. Siyempre, ganun talaga. Parang kasing kung sasabihin talagang jeepney phase out, ibig sabihin parang Aalis talaga yung yung jeepney. Phase out talaga. Wala na phase out. Kasi Ang hirap tanggalin kasi nakasayin yung
So, ayun Mas talaga laki yung ng- kultura natin. Mas maganda na i-improve na lang siya Oo. imbes na ulitan. Oo. Imbis na alisin. Yeah, tama. Kasi Kasi, mga bago na lang. yung jeep bago. kasi may mga sentimental value na kasi sa ating mga Pinoy yan eh. Di ba? Kasi katagaya na nung nakita nyo sa internet yung picture ni Kobe. Ni Steve. Ayun. Di ba? May mga design. Alam mo nasa Pilipinas siya kasi jeep lang. Kasi nasa jeep siya nagpo-picture, di ba? Doon pa lang alam mo na agad na doon mo pa malalaman na ay Pilipinas to. Oo. Ibig sabihin kakilanlan na yun sa mga Pilipino. May nakaukit na sa mga kultura Ayun na rin natin. yung naging parang tourist na yung gustong tingnan ng mga Oo, gusto nila i-try. Oo, di ba? Oo, sa ating bansa. Pero sa akin lang, suggest ko lang sa mga jeepney drivers, kung maaari, medyo improve nila yung yung mga vehicle. Ay, oo. Minsan delikado tsaka Kolor Sobrang kasi. hirap sa Mga kolor. yung ibang jeep. Dami na didisgrasya. dami na didiskrasya yung mga kamote kung tawag. yan. Hindi mo maiwasan kahit saan may kamote. May kamote, may jempoy, di ba? Sa mga pagbabay. Hindi mo Lahat maiwasan naman yan. Pero sa akin is yung maayos. Tsaka yung grabe din kasi yung pollution niya. Since ang dami nga yung jeepney, yung mga usok. Minsan sa nakikita mo. Sobrang Kaya ang init eh. So, yun, i-improve lang talaga. Imbis na alisin, Imbis na i-improve ano, natin. Para nandun pa rin yung essence ng kultura ng bansa. Tsaka kung bigyan ng tamang budget para Oo, dun sa tamang mga budget. may-ari ng jeepneys. Para kasi kung lahat nila, sasaluhin lahat nila yung babayaran sa jeepney. Isipin mo yun, kahit kami hindi namin afford yun. Pinapautang naman ng gobyerno yung mga may-ari ng jeep. Pero, Kawawa din sila kasi sila pa rin yung magbabayad. Para mapupunta lang yung kita nila dun sa jeep. Sa jeep lang. nila, hindi naman sila kumita. kasi yan, binibigyan naman sila ng budget ng gobyerno. Pero sa tingin ko lang hindi abot kasi halos parang 25% lang. I mean, di ko lang yung... Sa buong Pilipinas, puro Di ko lang- dami may-ari talyer. Action! Salamat sa pakikinig sa Kwankas na kung saan ang bawat issue ay natalakay na may kasamang kwentuhan at kwenta. Kita-kits ulit tayo sa ating susunod na episode. Kwanjas out! Ilang mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan, at baka tama